hindi ba kayo nagsisi or before hindi nyo ba kinonsider na instead si Ading ikaw na lang? Kasi hindi naman ako dapat maging politiko, backup dancer lang ako. Hindi ako dapat talaga magpolitiko. Ayaw na tatay ko, pareho rin siguro si PRRD, ayaw niya yung babaeng anak. Parang ganun. Protective kasi ang ama sa babaeng anak, malupit at brutal kasi ang politika. Siyempre, ayaw mo i-expose yung babaeng anak. So, dapat talaga si Bongbong. So, nasa utak ko si Bongbong. Ang papel ko lagi, campaign manager, media, ganyan. Basta backup. Hindi ako dapat maging kandidato. Napilitan lang ako sa probinsya namin dahil nga wala nang kandidatong iba, may lalaban. Eh kung Marcos daw ang tatakbo, kaya ayun, tinulong ko na lang si Bongbong. Ako na naman ang tumakbo. Doon lang nag-umpisa. Pero kung naging lalaki kayo, no, kayo presidente ngayon. Ganon. Ewan ko, maganda ba maging presidente? Kadami-daming problema ng Pilipinas, sa totoo lang. Nag-aalala lang ako kasi binabandera ngayon yung mga Pax Silica at saka yung, ano ba, Colomba ba yun? Yung, narinig na ba ninyo yung white hydrogen? Nakaka-tense na naman eh. May kontrata na naman. 3 lugar na daw sa Pilipinas may white hydrogen at nag-umpisa na raw mangkalkal. Yun. At nag-start na yata sa ibang probinsya, tapos sisimulan rin Western Zambales sa Pangasinan na may white hydrogen na panggagalingan rin ng energy. May kontrata na eh. Nagugulat na lang tayo, maraming nangyayari. Di ba inaano yun? Pero di ba, titignan muna yun kung environmentally. Nakakatunaw daw yun ng semento. Malulusaw daw yung mga building na may steel, na may yero. Marami nagtatanong regarding do sa Pax Silica. Isa pa yan. Di ba dapat po ano ito? Involved ang Senate, Congress. Involved ang legislative branch? Ang totoo, the Constitution gives the President a huge leeway na gumawa ng foreign policy. Pero hindi lang naman foreign policy ang involved dyan sa Pax Silica. Kasi sabi dyan, critical minerals, data, AI, di ba? Andun yun eh. Yung supply chain ng US, natuklasan nila na 98% ng rare earth ay nanggagaling pala sa China. Patay sila niyan, yung automotive, defense, lahat. Dependent ang IT dyan. Natuklasan nila na yung Pilipinas, ang dami-dami pala nating mga rare earth na sinasabi, yung mga minerals. Kaso, unang-una makakasira yun ng kalikasan, no? Kasi talagang ibang klase yun eh. Hindi siya parang gold na ima-mine mo, tapos na-excavate ng buo. Hindi yun eh. Sinasala. Alam mo yun? Sasala yun eh. Hiwa-hiwala yun eh. Ibang klase yung rare earth na parang buha-buhangin eh. Gaganyanin mo. So talagang sisirain yung bundok. Isa yun. Tapos hindi natin sigurado kung atin ba yun o hindi. Tapos di ba parang issue sa bases? Anong batas doon sa lugar na yun? 4,100 kilometers. Ang laki eh. Parang yung buong 400 plus na New Clark Araneta City. Coliseum doon. yeah, laki-laki. Sabi kasi yung buong New Clark City, halos buong Tarlac, Pero may Ecija. pakinabang na daw po yun. Magkakaroon ng maraming artista. Bakit naman artista? Mga anak Amerikano tsaka Ay, Pilipino. mga anak na mga GI din. Ganon, Phil-Am. Marami rin basketball. O, Hihita diba? ang negosyo Aminin. ng pagpapagawa ng ilong. Aray ko. Kasi meron doon Kasi meron na Tatakos doon. sa mga ilong. Tatakos ng mga ilong. Nakaalala nga, tapos yung kuryente, ang daming kuryenteng gagamitin. Tubig, na lagi nang walang tubig. Pagkat umuulan na lang, pag binabagyo, kawawa na yung mga farmers natin. Rice granary natin yung Nueva Ecija, yung Pampanga, Pero alam niyo Bulacan. ma'am, parang dito sa Pax Silica na to, parang nagulat lang tayong lahat Oo na nga. biglang meron na. Correct. Sa tingin niyo po ba nagkulang ang Malacanang ng information drive regarding Pax Silica kaya hindi Tama. napapaliwanag sa tao? O dapat talaga, unang-una, ikukonsulta mo yung mga tao sa lugar. Payag ba yung mga taga-Tarlac, may Ecija at iba pang lugar? Highly volcanic, wag kalimutan na meron dyan na Mount Pinatubo. Carry ba nila yan? At saka, paano? Puro palayan yan eh. Di ba? Yan ang rice granary ng Pilipinas. Nag-i-import na nga tayo ng bigas eh. Talagang uubusin pa natin lahat ng bukid. Paano ba yan? So talagang maraming questions. Isa pa na malaking question dyan, kung ano ang gagawin. Kasi yung maraming AI at saka yung iba pang gagawin na automotive, gagamitin sa defense. Diba? Automotive and defense, magkadikit naman yan.
parang ang lalabas, kakampi na naman tayo ng Amerikano. Baka tirahin na naman tayo ng China. Yan ang ayaw na ayaw natin. May Kasi- tuturing nga daw po na EDCA site yan. Ha? May tuturing nga daw po na EDCA site. Napakalaking EDCA site na ba yun? Buong Luzon halos. Kaya nakaka-nervyos. Busy daw po kasi yung ICC ng Malacanang. Oh, Kaya aray hindi ko, na ipapaliwanag. Nako ha? Anong meaning niyan, boss? ICC? Hindi ko naman pinanglanan. Sabi ko lang, impact ng Gano? Pwedeng impacta ka eh. Oh, Ganun bato-bato sa langit, no? Oh, pero Pero ba Senator, ganun? Senator, totoo po ba na nagkakaroon na ng development doon sa pagtatayuan ng Paxilica? Paano po kaya yung... Sabi, meron na daw. Meron yung ng mga- development. Kaya nga ako nagtataka, kasi maski yung white hydrogen naman na isa, na sumulpot na naman, yung Coloma na yan, abay, ikatlo na pala na site. Naguhukay na pala sila sa ibang lugar. Eh, bakit wala tayong alam? Nakakagulat. So, I'm really worried. Kailangan talaga kinukonsulta, di ba? May public hearing, kukonsulta yung mga LGU, kausapin yung mga concerned sectors, tapos kung may sapat bang tubig sa Pantabangan, sa Angat, sa Magat, sa lahat ng basta, sa Pero lahat ng ang Senado po ba hindi kinonsulta o ang wala. legislative? Kung anong alam ninyo sa dyaryo, maliman o tama, yun ang din ang alam namin. Wala Baka yung kaming mga yung mga majority lang nakakaalam, tapos kayo Ay, minority. secret. Ganun. Hindi kayo nakakaalam. Baka may kontrata na rin doon, no? Uy. Ouch. Actually, marami tayong mga subscribers kasi sa mga vlogs namin na mga from Tarlac. Yeah. Hindi rin daw nila alam yon, pati yung mga barangay nila hindi daw nila alam yun. Wala, no talagang idea. Walang consultation na naganap. Tapos yung white hydrogen, wala rin alam yung sa Western Zambales. Pero speaking of yung mga senador, nung narinig nyo na po itong Paxilica, tapos nabanggit din ito sa SONA ng Oo. presidente, kayo sa minority and yung mga sa majority, napag-usapan nyo ba to? Oo, or naging napag-usapan. topic? Nagpila ako, as usual. Nag-file na naman ako ng resolution to inquire into the Paxilica kasi nga, ang daming tatamaan. Ayun. At sang-ayon daw yung defense, sang-ayon daw yung DFA. Eh, tinatanong ka, paano yung DNR, yung DA, payag ba lahat ng tauhan nila? Naku, parang ang labo nito, yung NIA. Lahat ng tubig na hindi umaabot sa palayan, kukunin pa. Paano ba yan? Meron pa mga balita ngayon na hindi ko nakalimutan ko anong pangalan nung political na yan na parang pwede daw na maibenta daw yung pagtatayuan ng Ako po, Paxilica eto na nga, yun na ngayon tinatanong ko nga, ano yung batas dun sa lugar na yon? Don't tell me, ibubuwag na lahat ng Philippine laws. Kasi syempre, sila may-ari ng kumpanya, sila na nag-take over ng Luzon Corridor. Teka muna, kanino na yan? Kasi yan ang nakakatakot. yung mga EDCA sites, parang wala tayong freedom Di na ba? pumasok doon. Di ba ganun baka din yung ba- Meron po bang kapangyarihan ng Senado na ito'y pigilan? Dapat itanong namin yan. At saka, yun nga, at the very least, mag-inquire muna. Kasi wala pang klaro, ang labo eh. Ang pinag-uusapan lang, yung mga data center daw, gagawa ng data center. Alam natin, ang konsumo ng kuryente niya na tubig, grabe. Pero may critical minerals rin. So, may minahan din. Pagkatapos, may supply chain din. Hindi ko alam eh. Parang ang daming sakop eh. Sobrang daming sakop. So, tignan natin. At kinatatakutan talaga ng Central Luzon. Alam naman natin, kawawang-kawawa na yung mga farmers natin. And hindi pinag-uusapan, hindi maganda sabihin, pero nababalitaan ko from time to time. At malapit ako syempre, I represent a rural constituency. Puros gulay sa amin. Nabubuhay kami sa palay, gulay at saka OFW, di ba? Yan naman ang buhay ng Ilocos. So, ang mga farmers parating tumatawag, nagtatanong. At kung minsan, dati, nung governor ako, nagpapatulong. Pwede ba patulong magbenta ng ani? Ayun, walang problema. Sige, magbenta ng ani. Ngayon, tumatawag na ulit. Sabi ko, anong maitutulong dyan? Magbebenta tayo ng, ano ba ang produkto natin? Ma'am, hindi na. Give up na kami sa agriculture. Hindi kami tinutulungan. Pwede ba, tulungan na lang kami na magbenta ng lupa? Give up na sila eh. Kaya, ang lungkot Ang lungkot talaga ng sitwasyon ng agrikultura natin.
Hindi pa naman busy ngayon si dating Senator Cynthia Villar. Oo, wala siya. Birthday niya kahapon. Oo. Baka Ang head namin si Kiko Pangilinan. Siya ngayon ang sa agriculture. Yun ang problema kasi talagang hirap na hirap sa agrikultura yung abono nag times 4 ang presyo from 800 3,000 pesos na sako. Paano ka naman yan? Tapos yung pahirapan yung tubig and yung crudo na hindi naman binabagsak ang presyo sa excise tax at sa VAT. So hirap talaga. So nasa kwan na tayo, nasa nivel na tayo na halos lahat tayo talagang ini-import. Panay-import na tayo ulit eh. Sibuyas, baboy, import ng import. Pinaligiran tayo ng tubig pero lahat imported. Galunggong, lahat may na. information nga si Banat pa tungkol dun sa mga baboy, di ba? Yung mga hog Di ba yung mga raisers. baboy, yung hog raisers, wala na rin. Una, tinamaan ng ASF. Magkakaling kayo ng ASF, hindi naman nag-restock, hindi naman nagtulungan. Tapos mag-i-import. Samantalang yung ASF galing sa imported yun eh. Liempo yun na frozen. Yun ang pinanggalingan ng sakit eh. Wala naman sakit dati eh. Ito medyo Ang mabigat pa, wala pang biosecurity. Kasi alam naman natin ang karamihan ng baboy dito, hindi naman sa baboyan na yung hog raising na maramihan. Yung mga 6, 8 sa likod ng bahay, di ba? Gano'n naman sa probinsya. Tapos tira-tira naman ang pinapakain. Hindi mo naman masasabi na talagang maaring i-impose yung biosecurity sa bawat bahay. Actually, ma'am, na nga yung mga hog raiser ngayon, sabi nila, talagang pinatay sila. Pinatay. Pero mag-aalaga na daw sila ng buhaya. Oh, ayun naman. Yan kasi Matagal daw kumakain. mamatay yun eh. Talaga. Marami talaga daw buhaya ngayon. Lumalagana. Oo, lalo na doon sa batasan. Oh, ayun Madali daw, naman. Yan. Madali daw Na mabuhay yun. dalawang paa. Kahit hindi mo pakainin, nabubuhay daw yun eh. Oo.